Tingnan nyo na lang kung tama yung categories, ha? React lang po. Ayan, si category. Makikita ho nyo dito, classify namin ng 5 kategorya. So, merong physical, may environment, may social, may economic, at institutional. So, ngayon, ang gagawin natin, titingnan natin kung ano yung papasadahan lang natin, titingnan natin yung magkakapareho. So, sabihin nyo sa akin kung magkakapareho, trinay kong i-classify yung first. So, tutulungan nyo ako para masabi natin kung ito ba ay magkakamag-anak o may relasyon. So, yun ang gagawin natin. Para mamaya, sa ating next step, madali nating magamit ito. So, doon naman ho sa physical, ito ho yung mga lumabas. Nakikita po ba nyo? First, 2 tables. Pwede po kayong lumapit. Tignan po nyo kung ano yung magkakapareho at hindi magkakapareho. Tapos, sige. Pwede po kayong para mabilis po. Okay. Pagsama-samahin nyo sa tingin nyo ang dapat na magsama-sama. Okay. Pagpatungin nyo. So, ilan ang major natin? Ang housing, so, ilan ang ating isa, check lang po. Ilan po ang ito magkakasama? So, basahin ko lang po, infra development, kulang sa drainage, MMDA, DPWH, flood control. Magkakasama? So, ang ibig sabihin to, infra, hindi ba? Isasamahin mo lang natin. Okay. Ito, place of leisure, isa yan. Isa ito. Okay. Tapos, MMDA traffic monitoring, umuunlad. MMDA monitoring, magkaisa? Magkasasama to? Umuunlad, isa-isa to. Chine-check ko lang. So, ikalawa to. Magkakasama. Tapos, dami ng sasakyan, transport, clear yan. Tapos, maraming umuusbong na malaking building. Building yan, mga building, dumadami ang matataas na gusali, high-rise building. Building to, magkakasama. Tapos, poor public transportation services. At saka availability of basic, magkaiba. Ito, social. Social ito. Nag-agree po ba kayo na social ito? Okay po? Services. Lalagay ko muna dito. Okay? Masaya na ba tayo dito? Doon sa grupo? Mamaya, may tanong pa. Etong poor public transportation. Isang physical. Okay. Okay. So, yun naman ho. So, dito muna para matapos tayo agad. Doon naman sa environmental, kukonti lang, pwede bang itong grupong ito tingnan at i-classify? Ito lang. Mas clear po ito, pagbabago ng klima, climate change, pagbabago ng klima. So, it's about climate change, pagbabago ng klima. Ikalawa, disasters, kalikasan nasa sirasarang urban ecosystem. Tama ba? Ibig sabihin, man-made and natural disasters. Ito ang title niya siguro. Tapos ito, all about pollution, air pollution, environment,
degradation. So about, ito pollution sa very general na pollution, air and water. Dito naman, lack of green and walkable spaces. Okay? Tapos, increasing sensitivity to environmental concerns. Medyo ipinark ho namin, hindi ma-classify. So, we have 3 major, ito, so 1, 2, 3, 4. 4 major. Doon ho sa iba, mamaya tatanungin natin kung tama isang first pass. Ito pong table na doon sa likod po, pwede ho bang tumayo kayo? Tingnan po nyo kung paano nyo pagsamasamahin itong social. May nakasulat po ditong nutrition. Sino po yung sumulat nito? Nutrition. Naku, walang aako. Ma'am, sige. Kailangan po ng food ng mga bata. Kakulangan ng pagkain ng mga bata. Okay? Kakulangan ng pagkain at vitamins ng mga bata. Sige po. Sino po yung sumulat ng good life? Good life. Good life. Ay, si Sir. Anong ibig sabihin mo ni... Pasensya, lumalabas yung ilonggo ko tuloy eh. Anong ibig mong sabihin nito, Sir? Masarap ang buhay sa Maynila. Maganda ang buhay. Totoo ba? Bakit gusto nyo dito kayo? Sino nga yung nagsabi, si nanay, gusto ko dito ako sa Doña Imelda kung hindi masarap ang buhay sa Metro Manila. O nay? Sa Doña Imelda ka mo, Sa Doña Imelda lang. Sa Doña Imelda lang daw. Sa inyo? Okay. Meron po kaming narinig ng iba, ayaw po lumipat ng barangay at syudad. Kasi sa barangay, free ang pagpapakasal. Tapos may pakimkim pa na 1,000. Tapos sa isang barangay naman, sabi namin lilipat na kami doon free hanggang high school, pati sapatos ng anak. Ano kayo? Sa inyo rin? Sa inyo rin? Kaya pala dumarami kayo, ha? Pasig lang po. Sa Pasig lang daw? Sabi ng taga Mandaluyong, sa kanila din. Sa Taguig, ganun. Grabe, tag-isa na to ng sapatos. Brand na lang ang usapan natin. Okay. Libreng kasal, libreng binyag, libreng burol. Saan naman yan, ma'am? Grabe, ang galing, no? Libreng kabaong. Ay, nako, baka lumipat na si Sir. Hanapin mo na yung mga barangay nila. Grabe. Pati kabaong, libre? Talaga? Ano? Libreng gamot. Okay, sige. Concentration of wealth. Pataas na concentration of wealth. Father Jen kanina na 40 families, 75% of the GDP. Yun po yun. Oo, yun. Lumabas po to sa news ng isang araw lang. No? Na mataas yung growth rate natin, pero base sa pag-aaral, iilang Pilipino lang pala ang nagbibenepisyo, no, ng yaman na yon. Ayan, may study na. Sino yung sumulat ng barangay and city ordinances? Yes, ma'am. Kasi kung marami na tayong ordinances ngayon na hindi tinutupad ng mga barangay at sa city, gaya ko yung paninigarilyo. Okay, lack of enforcement. Okay. Sa palagay nyo, ano sa sanhi o dahilan na nandito sa board ang may
pinakamatindi at pinakamalaganap na epekto sa ating lahat. Ibig sabihin, kunwari lang, lumalalang air pollution. Kunwari ganyan, ang pinili mo, no? Naiisip mo na pag lumala ang air pollution, baka mamatay tayong lahat. Kunwari lang. Okay? So, kukuha ka ng sticker at lalagyan mo ng sticker yung papel na yon. Pag positive ang pagbabago, blue. Pag sa palagay nyo, hindi okay yung pagbabago, lagyan nyo ng kahit anong kulay. Okay? Kahit anong kulay. Basta yung, yan, okay, positive. Yung nakikita nyo, kasi nakasulat dyan, negative, pero nakikita nyo sa in the future, pwede siyang magdulot ng positive na pagbabago, di ba? Maganda yun. Maganda yung makita natin. Pero kung ikaw po, hindi mo pwedeng ilagay yung sticker mo na 15 sa isang, madaya po yan. So, bawat isang sticker, isa lang yung lalagyan mo. Bibigyan po kayo namin ng 20 minuto para gawin to. Enough time for you to think about positive. Kanina po, ang ginawa natin ay naglagay tayo ng bilog-bilog, no? Dito sa mga papel na yan, no? Para makita natin kung ano sa palagay ninyo yung sanhi ng pagbabago na may mas matindi at malawak, no, na epekto sa pagbabago sa Metro Manila. Ngayon, ang ginawa po namin ay inipon po namin yon, binilang namin, at yung may mga pinakamarami, dito po natin inilagay. Okay? So, ang lumabas po ay, no, kung makikita nyo, merong colored paper at saka merong pink. So, ang makikita po natin dito, ano yung lumabas na palagay natin yung may pinakamatindi at pinakamalawak na pwedeng maging epekto, no, o sanhi ng pagbabago. Ito yung quality of governance. Tagalogin nyo nga yan. Pangangasiwa o pamamahala? Okay, kalidad ng pamamahala. Pangalawa, effectiveness of urban planning. Epektibo lang yun alam ng lahat. Epektibong pagpaplano ng syudad. Okay. Quality of transport system. Kalidad ng sistema ng transportasyon. Okay. Pasensya na po kayo, Ilonggo yung kaharap nyo. Rate of job creation. Ano, sir? Tantos. Ganun pala yung rate. Espanyol yun. Si Sir talaga, Espanyol, tantos. Daw naunawaan ba natin yung tantos? Ng paglikha ng trabaho, kabuhayan. Okay? People's access to technology. Kakayanan mong makagamit, umabot ng teknolohiya. Okay? Kakayahan nating maabot o
magamit ang teknolohiya. Yan yung access. Kasi kahit nandyan yung teknolohiya, pag hindi naman natin, hindi naman abot kamay natin o hindi natin nagagamit, paano siya makaka-apekto ng pagbabago? Di po ba? Okay. Dito po, ang susunod ay population growth due to migration. O sa Tagalog, Filipino. Paglaki ng populasyon dahil sa paggalaw ng tao, paglipat sa ibang lugar. Ang susunod po ay population growth due to reproduction. Ano yun? Pagdami ng populasyon dahil sa pagpaparami. Oo. Kasi pag sinabi niyo panganak, parang babae lang yung may kasalanan nun. Sabay tayo, babae at lalaki, di ba? Lang naman binadjik ng mga kababaihan yung mga anak nun. Okay. Crime rate. Tantos ng kriminalidad. Grabe talaga. Bagong termino yan sa atin lahat, no? Supply of public housing. Pag sinabi na palang pabahay, supply of housing na yon. From the expert. Pag sinabi mong HLURB kasi yung nagsabi hindi po? HUD-C, yun. From the expert. Pag sinabi mong pabahay, supply na yon ng public housing. Rate of environmental degradation. Pagkasira ng kalikasan. Okay. Adaptation to natural hazards. Pag-angkop ng pamumuhay sa mga hinaharap nating mga kalamidad o peligro. So, ito po yung inyong pinili, no? Na sa palagay nyo ay may mas matindi at malaganap na epekto sa ating pagbabago. Okay?